The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 24. Madaling manganyo ni Froilan habang nakatingin sa kinaroroonan ni Rina, partikular sa matandang lalaking kausap nito. Subalit kaagad din lumambot ang mukha nito nang mapansing papalapit ang dalaga. Of course, they are your family. This is your house at ikaw lamang ang dapat na masunod. Nakangiting sagot ni Froilan saka kinabig siya nito. Kailangan mo na rin magpahinga, my sweet. Nangangalumata ka na rin. Ako nang bahala sa mga taong gustong makiramay. Dagdag pa ni Froilan at humalik sa noo niya. Salamat. Don't mention it. Come with me. Ipapakilala kita sa kanila. Mamaya na lang. Narito si attorney and I have to talk to him. Okay. Again, magpahinga ka na. Sabi nito bago ito nawala sa harapan niya. Kung mayroon mang ipagpapasalamat sa Rina, ay iyon ang pananatili ni Froilan sa tabi niya. Patid niyang puyat at pagod din ito sa pag-aasikaso sa mga tao. Ito rin ang gumastos sa lahat-lahat ng mga kailangan mula sa burol ng papa niya hanggang sa pagpapalibing dito. Kinausap niya si Aling Aurora na ayusin ang dating silid ng tiyuhin niya at ang isa sa mga guest room sa taas para sa pinsan niya. Nakiusap din siya sa mga kasambahay na ipaganda ng makakain ang dalawa bago magpahinga ang mga ito. Alam naman kasi na rin ng malayo ang matagal ang biniyahe ng mga ito para lang makarating sa San Luis. Mag-aalas 11 na ng gabi nang makaramdam sa Rina ng kapaguran at kabahagyang pagkahilo. Hindi man niya gustong umalis sa tabi ng ama ay pinilit siya ni Ella. Sasamahan pa sana siya nito sa kwarto niya pero mariin siyang tumanggi. Hinanap ng mga mata niya si Froilan pero hindi niya ito makita. Marahil ay ablala pa ito sa nakikiramay. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang maulinagan ang boses ni Froilan sa library room. May kausap ito. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya hindi malabong may makarinig dito mula sa labas. Naudlot ang akmang pagpasok niya sa loob nang muling marinig ang boses ng binata. Alright, I'll be back as soon as I can. I love you too. Hindi na naintindihan na Rina ang iba pang mga sinabi ni Froilan sapagkat pakiwari niya ay biglang nanigas ang buong katawan niya sa mga narinig niya. Pakiramdam niya, tinaraka ng matulis na palaso ang dibdib niya. She felt the sudden pain in her chest. Sakit na lalong kumirot at lalong nanunuot. Natutup niya ang sariling bibig. Sino ang kausap ni Froilan? May iba pa ba itong babae bukod sa kanya? Napaatras siya at mabilis na lumayo roon. Halos takbuhin niya ang sariling silid sa pagmamadali. Nanikip ang dibdib na napasandal siya sa likod ng pintuan. Luhaan ng mga matang dumaos-dos siya sa sahig at doon nagiiyak. Aalis na si Froilan at iiwan na siya nito. Paano na siya? Paano na sila? Pero hindi ba wala naman ipinangako si Froilan sa kanya? Hindi rin niya alam kung anong klaseng relasyon ang meron sila nito. He never tell her that he loved her. At mula pa noon una ay minamagitan sa kanilang sexual sa kanilang dalawa ay kailanman ay hindi niya narinig mula sa lalaki ang katagang pinakaaasam-asam niya at may mahal itong iba. Pinagduduluhan na rin na iyon sa isip niya dahil narinig niya mismo sa bibig ng binata and he was leaving so soon for his true love. Lalo si Rinang napaiyak sa sakit na nadarama. Katawan lang ba ang gusto nito sa kanya? Natural, malayo ito sa totoong pag-ibig nito kaya malamang nasa kanyang ibunton at ilabas ni Froilan ang pangungulila nito sa totoong girlfriend nito o baka may asawa na ito at hindi niya nalalaman. Ano bang alam niya rito? Hindi niya ito lubusang kilala. Froilan never did tell her that he loved her. Hindi siya nito mahal katulad ng pangarap niyang mahalin din siya ng lalaki. Hindi kaya parte lamang ng paghihiganti ni Froilan ang kabaitang pinapakita nito sa kanya. And why not? Bakit hindi man lang niya naisip na baka nagpapanggap lamang ito na nabatawad na nito ang papa niya? Bakit hindi pumasok sa kamalayan niya ang ideyang kasama ng paghihiganti nito ang paibigin siya? Mula sa pagiging malupit nito at sa bigla-bigla ang pagiging mabait nito sa kanya.
Kung sa bagay ay walang silbi ang paghiganti nito sa papa niya noong nabubuhay pa ito dahil nakaratay lamang ito sa ospital. But she as his blood and flesh ang ginamit ni Froilan as the payment. Why did they trust him? Why did he fall for him? And why for all the people in the planet? Bakit si Froilan pa ang minahal ng puso niya? Ayaw na rin ang maniwala na magagawa ni Froilan ito. Malaking parte ng pagkatao niya ang ayaw maniwala. Nararamdaman niyang totoo ang pinapakita nito sa kanya. His concern about her feelings, his feelings for her. How could she know about his true feelings? Mali ba niya kung umaarte lang ito? Umiling-iling si Reyna na tila ayaw tanggapin ang ideyang iyon sa diwa niya. Impit siyang nagiiyak sa sakit na lumulukob ngayon sa kanya at sari-saring emosyong namamahay sa dibdib niya. Nasasaktan siya, naaawa sa sarili at nalilito. Sobrang nalilito ang puso't isip niya. Nagtatalo ang puso at isipan niya. Gusto niyang magalit dito, pero hindi niya magawa. Nangingibabaw pa rin ang damdamin niya para sa lalaki. Naramdaman ni Reynang ang pagdantay ng kumot sa katawan niya, maging ang paggalaw ng kama. Marahil dahil sa walang humpay niyang pag-iiyak, ay nakatulog siya sa pagod. Kaagad niyang naamoy ang pamilyar na pabangong gamit ni Froilan na humalo sa lalaking amoy nito. Pero hindi na rin na gustong imidilat ang mga mata. Ayaw niyang mabatid nito na nagising siya sapagkat hindi rin niya ito gustong makita dahil baka mapaiyak na naman siya. Naramdaman niya ang pagdikit ng katawan nito at ang pagyakap nito sa kanya mula sa likuran. Hinagkan din nito ang buhok niya. Ang sunod nitong ginawa ay inilingkis ang braso sa bewang niya. "Sweet dreams, honey," he whispered into her ear as he kissed her earlobe. Did he just call her honey? Nadagdagan ang paninibugho ng puso niya. Froilan never called her to that endearment. Napagkamalan ba siya nitong ibang babae? Iniisip ba nito ang katawagan nito sa kanina sa kabilang linya? Napakagat si Reyna sa ibabang labi. Abot-abot ang pagpipigil na huwag maiyak. Nadagdagan na naman ang pananakit ng dibdib niya. Pakiwari ni Reyna ay dinudurog ang puso niya sa sakit. Pakiramdam niya pinagtataga ng malalim na punyal ang dibdib niya sa sobrang kirot niyon. The jealousy and the pain consumed her whole being. She just lost her father, and the pain of losing a parent sliced through her. But the pain in her chest was too much to bear knowing that Froilan will leave her soon, and perhaps she will never see him again. Babalik na ito kung sino man ang kausap nito. Napahikbi siya nang hindi niya sinasadya. Naging maagap naman si Froilan na akala niya ay nakatulog na. "Sweetheart, please stop crying. Hindi magiging masaya ang papa mo na makita kang umiiyak." Wika ni Froilan na humigpit ang pagkakayakap sa kanya. "I'm here. Always here for you." He kissed the back of her head. Liar. Sigaw ng isip na Reyna. But her mind wants to believe that he was telling the truth, that he'll be there always by her side forever. However, that would be just a dream that will never happen. "I know it hurts. I've been there, but I know you can do the same, sweetheart. At hindi ka nag-iisa. You will never be." "But you were leaving me." Sagot ni Reyna pero hindi iyon lumabas sa bibig niya. Ilang sandali lang ay narinig niya ang mahinang paghilik nito. Oh God, how could he be so sweet if he was just acting? Why did her heart trust and love this guy so much? She doesn't want him to know that he was the reason of his misery. Pero sa isiping aalis na ito at iiwanan na siya ay nagdudulot sa kanya ng matinding paninibugho. Sinikap na rin ang huwag muling mapahikbi at huwag munang pakaisipin ang nalalapit na pag-alis ni Froilan. She has to learn how to control her emotion from now on. Though she doesn't know how to do it, isipin pa lamang niya ay nahihirapan na siya. She moved her body and turned into him as she reached her face and touched him. "I love you, Froilan."
Malakas ang loob na pahayag na Reyna sapagkat alam niyang tulog na ito at hindi naman siya nito naririnig. Inabot niya ang mukha ng binata at pinang-abot ang kanilang mga labi. "Please don't leave me." Mahinang sabi niya. Di naman niya ang malapad nitong dibdib. Pagkatapos isiniksik niya roon ang sarili para ipikit ang mga mata at hiniling na sanay matutuhan din siyang mahalin ng lalaki. Pero kung liligaya ito sa piling ng iba ay maiintindihan niya kahit gaano pa kasakit. Katulad ng mga nagdaang araw, wala na sa tabi niya si Fräulein sa tuwing nagigising siya. Bumabalik na ito sa sariling silid, sa guest room. Ganun ang setup nila. Papasok ito sa silid niya sa hating gabi o di naman kaya ay sa madaling araw upang tumabi sa kanya sa pagtulog o sa madaling araw ay upang makipagniig sa kanya at pagkatapos ibabalik ito sa sariling silid. Katwiran ni Fräulein ay ayaw nitong pag-isipan siya ng masama ng mga kasambahay kapag nalaman ng mga itong natutulog sila sa iisang silid. And she agreed with that. In fact, he was just concerned about her image. Subalit, nakabakante ang mga lumipas na gabi dahil mula nang pumanaw ang papa niya ay hindi na siya nito ginalaw. She will never turn him down if he wanted to, pero hindi nito ginawa. Pinagkakasya lamang nito ang sarili na halikan at yakapin siya sa pagtulog. Marahil kung hindi lamang na Reyna narinig ang mga sinabi nito sa kausap kagabi sa telepono, marahil ay iisipin niya lamang na nirerespeto ni Fräulein ang pagkamatay ng kanyang papa. Nagsumiksik sa diwa ni Reyna na baka nagsasawa ni ito sa kanya, na baka pampalipas at tagapawi lamang siya ng pangangailangan nito sapagkat malayo ito sa tunay na minamahal. Mariin sa Reynang umiling at kaagad na pinutol ang anumang nasa isip. Ayun na naman ang matinding kirot sa dibdib niya. Pakiwari niya ay pinipiga sa sakit ang puso niya. Tumaas pa ba ang dibdib na Reyna na tila kinukonsula ang sarili. Nang bahagyang makaramdam ng kaginhawaan, isinipat niya ang kamay ng orasan sa gilid ng kama. Mag-aalas 8 pa lang ng umaga. Mabigat ang dibdib na bumangon siya upang magtungo sa banyo at upang maghanda. Ngayon ang huling araw ng labi ng kanyang papa dahil mamayang hapon ay ihahatid ni ito sa huling hantungan. Ito ang huling sandali na makikita niya ang pinakamamahal na ama. Subalit gayon pa man ay mananatili ito sa puso't isipan niya hanggang siya ay nabubuhay. Kinuha niya muli sa loob ng built-in wardrobe ang itim niyang katon na bestida na lampas hanggang tuhod ang haba. Her father bought it for her when he came back from Manila. It was a simple black dress, yet elegant and classy. Gawa iyon sa paborito mo niyang brand at sukat na sukat iyon sa kanya. Naalala pa ni Reyna ang sabi ng kanyang papa that her mother was wearing a black dress when he first saw her, and he fell in love with her mother right away. Likas na maputi ang balat ng mama niya na namana niya. Kung magsusuot ng dark color ay kaagad na mapapansin dahil nangingibabaw ang kulay nito. Kahit ihalo pa sa maraming tao ay madaling makikita. She knew that time her father missed her mother so much. He even joked her to wear the dress on the day of his funeral. Kaagad nag-init ang sulot ng kanyang mga mata. Nanakit ang mga lalamunan ni Reyna sa pagpipigil na huwag maiyak. But she cried as he embraced the dress as tight as she could. She missed her mother and father so much that she can't stop herself from grieving. They are both gone, but she knew that her parents are happy now together in heaven. Alam niyang hindi tama at lalong hindi magandang questionin ang kagustuhan ng bathala, pero hindi niya maiwasang huwag magdamdam. Tahimik si Reynang napahagulhol, nalabis na pangungulila sa mga magulang. Kung ilang minuto siyang nasa ganun ayos ay tila hindi niya tiyak. Inaayos niya ang sarili at lumabas ng silid. Maaga pa lang ay naroroon na ang ilan sa mga trabahador ng asyenda. Kausap ng tiyo Darius niya si Mang Nardo at ang may bahay nito. Ang tiya Carol naman niya at si Nanay Dolores ay nag-aasikaso sa mga tao, katulong ang iba pang mga kasambahay. Iginala na Reyna ang paningin sa kabuuan ng malaking living area ng mansyon.
Tila may hinahanap ang kanyang mga mata. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.